kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozami, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. RadyoFilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Narito na ang inyong katuwang sa paglago ng inyong negosyo na pang-agrikultura. Asenso Agrinegosyo. Asenso Agrinegosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agrinegosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi at hero sa agrikultura. Hero Robregado. Ang ating hero sa Asenso Agrinegosyo sa Radyo Pilipino. Okay, muli po isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro Manila. Okay, kamusta na ho kayo riyan, ho? Gising, bangon, kilos, galaw-galaw, ho. Oy, alalay po lamang sa mga bumabiyahin na rin ating kapitbahay. Malubak pa rin ng ating kalye, mga kalsada ho natin. Pakiusap, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal din ho ang pikon sa kalsada. Iriwag po naman ang kanilang karawan. Maligayang karawan na lamang sa inyong lahat po riyan. Ano ho? At doon sa mga bumabiyahin na, sa mga maagang nagigising, sa mga plantitas ho natin, sa mga early risers natin. Oy, kamusta na kayo riyan ho? Hangad po namin isang mapayapang bangon, mapayapang umaga, masayang gising, at masarap na almusal. Sanang may handa natin ngayong araw na ito. Bago tayo tuluyang pumalaot at magtungo sa ating mga pinagkakabalan araw-araw, sa ating mga sa ating mga pasakahan, o sa mga pinaalaga natin mga baboy, sa ating mga pagtatanim, kinakailangan bago natin sulungin ho yan, tayo muna yung nakainom ho ng mainit na kape, nakahigop po ng mainit na sabaw, at syempre, kompletos recados na masarap po namang almusal. Yan ang magandang natin ginagawa, At galaw-galaw muna tayo ho. Huwag muna tayong bibigla ng pagpangon sa mga senior citizen ho natin. Alalay po lamang ang sinasagawa ho natin pagpangon, wag ho pabigla-bigla, kasi hindi rin naman maganda ho yan, nakaka-apekto rin ho yan sa maayos na daloy ng ating dugo. Kinakailangan hinay-hinay lang, timing lang, may ritmo, yung mga ginagawa muna nating pagbangon sa umaga. Pero, kami po ay bumabati na rin sa lahat ng mga nakatutok na ho sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat po sa pagsama, minsan pa, dito sa ating palatuntunan kung saan po ay magkakasama po tayo sa loob po ng isang oras. Pagtalakay ho natin sa mga impormasyon sa larangan po ng negosyo at agrikultura. Ayan. At syempre, kagaya ng dati, patuloy ho tayo maghatid ho ng pag-asa. Gabay kung paano po umasenso naman ang ating buhay sa gitna po naman ng naranasan nating pandemya na patuloy pong umiikot, as a problema ng mundo. Hindi lang ito sa Pilipinas ho. Inaranasan nating pandemya, inaranasan po nating hirap ng ating kabuhayan, at apektadong ekonomiya, yan po'y pambuong sanlibutan. Buong daigdig po yan, Kaya kinakailangan lamang ay alam natin ang dapat ho natin gawin para tapatan, labanan ho natin at malampasan ho natin ang mga problemang inaabot ho ng ating sampayanan. Bueno, nakatutok na ho ang mga kapatid nating himpilan. Welcome mo sa mga kagigising, mga kababangon, mga pupungas-pungas pa. Medyo galaw-galaw ng konti, exercise ng konti, igalaw-galaw ang ating mga bewang. Medyo ikot-ikot natin ating mga leg, Kinakailangan merong konting stretching din, kinakailangan ho yan, Kaya binabati ho natin ng magandang umaga ang mga nakatutok na ho sa atin. Lahat po ng mga kapatid nating himpilan ng Radyo Filipino stations,
Magandang umaga sa inyo dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin natin patiin ang mga nakikinig ko dyan sa DWPR Dagupan. Oy, kamusta kayo rin, ho? Good morning din natin pagbati sa mga nakatutok sa atin dyan sa DCTC Tarlac. Kasama rin po natin ang DZLT Lucena, DCYM Mindoro, DWRN Naga, DWRL Ligaspi, DYRL Bacolod, DYRD Cebu, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DXJM Putuan, DXOZ Osamis, DXGS General Santos, at ang DXOW dyan po naman sa lalawigan ho ng Davao. Ay, good morning ho sa mga kapatid nating himpilan ho. Lahat po ng himpilan yan ng Radyo Filipino Stations. Nakahook up na ho sila sa atin. Sama-sama together na ho tayo magkakaalaman, magkakabalitaan sa mga isyong at bubuksan po natin sa balitaan na kinakailangan. At siyempre sa mga impormasyon, may kinailangan po sa larangan ng negosyo at agrikultura pa rin. Kasabay ho natin. O, hindi ho tayo nag-iisa ho. Meron po tayong kasani pwersa. May kabahagi po tayo sa paglilingkod bayan ho natin. Kasama natin pinabati ho ang mga nakatutok na rin sa lahat ho ng himpilan ng RPN Radio Ronda nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama na ho natin, nakahook up na rin sila sa atin. Nandiyan po ang DCBS Baguio, DCRL Batak, Ilocos Norte, DCKI Irica, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKP Pagadian, DXKD Dipolo, DXXX Zamboanga, DXKD Davao, DXDX General Santos, at ang DXKS Surigao. Yan ho ang kumpletong talaan ng mga himpilan po ng radyong nasa subaybayan po ang ating palatuntunan Asenso Agri-Negosyo. Ito ay Sanib Pwersa. Magkabahagi sa impormasyong ibinibigay ng Radyo Filipino Stations at ang RPN Radio Ronda sa buong kabuluan. Tayo po ay live on air and online. Kaya nasa man po kayong bahagi ng mundo. Asan man kayo, tutok na tutok, sa pool na sa pool, napapainggan, napapanood at nagkakarinigan po tayo. Nasa man kayong panig ng mundo sa mga sandaling ito. Kaya magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapunan sa inyong lahat dyan. Nasa man kayong bahagi ng kabuluan at ng mundo sa kabuuan. Siyempre, tayo po ay live nationwide dito sa ating bansa. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito sa mga bumabiyahe na, pakiusap po lamang kinakailangan gising na po yung ating mga diwa. Iwasan ho natin yung aksidente. Marami tayong nababalita mga aksidente nagaganap po sa ating lansangan. Wag na ho tayong mapabilang doon. Kaya kinakailangan defensive driving. Kinakailangan wag ho tayong nag-aapura. Dapat yung mga nakamotor kumpleto ho dun sa kanilang kasuotan, tamang kasuotan. Alam nyo, kuminsan yung aksidente nabuhay ka sana kaso hindi ka naka-helmet. Mga protective gear, wala ka, hindi nadagdagan yung problema. Kaya dapat bago natin kakalimutan ho yan. Well, especially, patuloy po tayo nagpapaalala sa ating mga bayan, yung pong pagsusuot natin ng face mask, ng face shield at social distancing. Kinakailangan pa rin po yan. Radyo Pilipino, magbabalik ko kami Ilan mo ng mahalagang paalala, wala hong kalasan, wala pong iwanan, sandali po lamang. Hero Robregado sa Asenso Agri-Negosyo Radio Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Pulsong Pinoy, ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy, kasama ang kabahagi mo. Ben Paipon, Pulsong Pinoy, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa kabahagi ng bawat Pilipino, Radio Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Nagbabalik si Hero Robregado, Hero sa Agrikultura sa Asenso Agri-Negosyo. Okay, balik ho tayo sa ating palatuntunan. Patuloy ho tayo. At ang tambay po lamang at tinitingnan natin makugnayan ang BIFAR sa katuan po ni Executive Director Ed Gongona. Alam ho ninyo, yung nangyayari ho dyan sa West Philippine Sea, natatandaan nyo ho ba yun? Marami ho natuwa Doon ho sa ginawang pagpapalisyo ng Coast Guard, maging ng BIFAR, doon ho sa 7 barko. Kasi Marso 7 pa, nagsimula ho yung sightings doon sa mga barko na yan Kaya sabi ho ng ambasador,
ng China sa Pilipinas. Sabi sumisilong lang daw. Yan o sa may One Philippine Reef, yung mga barko. Pero sumagot ho dyan si Defense Secretary Adelpin Lorenzana, hindi siya tanga. Ano ho, para maniwalang sumisilong lang dun yung mga barko. Kaya sinabihan nung umalis yung mga barko ron, ginawa yung silungan, ano ho, ginawa yung kanlungan kaso nanganak, dumami ho yung mga barko. Kaya nakalipas sa linggo, medyo nakapagsalita ho ng masasakit na salita itong si DFA Secretary Teodoro Locsin doon sa kanyang Twitter patungkol sa China. Pinalalayas niya ho yung mga yan. Anong klase doon magkakaibigan meron ng Pilipinas at China? Ayan. Bueno, nasa linya na po natin si Executive Director Ed Gongona mula po sa tanggapan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Alam ho ninyo, talagang marami natutuwa ho sa Coast Guard, sa BIFAR, sa ginawa ho nilang pagbabantay, pagkapatrolya. Sana lang gawin ng regular. Pwede naman palang palayasin, at yung, radio challenge, boses ho ng babaeng ginamit nila ron, talagang napaalis nila. Para kasing diba, muscle flexing ang nangyayari. Ngayon, puntahan muna natin ang issue sa atin dito. Alamin ho natin ang ginagawa po ng tanggapan ng BIFAR. Kaugnay po doon sa issue, kikuha tayo ng update doon sa pagtutok natin, sa pagbabantay natin dyan sa ating karagatan at yung fish kill na nangyayari. Meron pa tayong red tide sa mga lugar na binabanggit natin kanina. Papatiin muna natin, i-welcome muna natin sa Asenso Agrinegosyo at sana maging regular nating makakwentuhan. Ito pong si Executive Director Ed Gongona ng BIFAR dito sa Radyo Pilipino, dito sa ating palatuntunan, Asenso Agrinegosyo. Executive Director Ed Gongona po ng BIFAR, sir. Magandang morning, happy breakfast, stay safe. Kamusta na po kayo? Sir, Cairo. Good morning po. Edwin Go na lang po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Naku sir, ang aga ho naming in-store po ang inyong masarap na almusal. Pero ganun pa man bahagi pa rin po ng pagsisilbi bilang mga public servant. Dapat po nating ipagbigay alam sa ating mga kababayan yung mga latest kaganapan. Lalo pa nga po, Director, maraming natutuwa sa BIFAR at maging sa Philippine Coast Guard kasi nga ho natutukan at nagpapatrolya kayo dahil po sa inyong puwersa. Napalayas ho natin yung 7 barko na muli na naman bumalik at para bagang muscle flexing ang pinakikita ho nila. Maraming salamat daw, Director, doon sa sinasagawa ninyo pagpapatrolya kasama po ang Coast Guard dyan sa mga lugar na yan. Salamat po, Sir Cairo. Ginagawa lang po namin ang trabaho po namin. Sa ngayon po, ano po ginagawa natin dito ngayon, Director? Tuloy-tuloy na po yung ating pagpapatrolya? Gaya ng wala pang ganyan, talagang tuloy-tuloy naman po, talagang pupunta tayo doon visibility patrol, ganoon, monitoring, tapos yung siyempre yung sa panig ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po, talagang pinapairal namin po dyan sa lugar na yan yung pag-implement ng fishery laws, lalo na yung kumpanya laban sa illegal, unreported, unregulated fishing. And of course, yung pangangalaga natin sa ating mga fisherman doon at kailangan nakikita tayo doon para talagang mapil nila na sila ay napoprotektahan at napapangalagaan. At lalo na rin kung mayroong magkaroon ng mga halimbawa, nagkaroon ng sakuna, nagkaroon ng mga insidente doon sa lugar, nandyan po yung Coast Guard at yung BIFAR at other agencies natin para sila ay mag-conduct halimbawa ng search and rescue, di ba? Kung may mga taong ililigtas doon, mga mangingisda natin, siyempre, kailangan talaga palaging nandun tayo. At tuloy-tuloy po yun ang ating paglalayag, pagpapatrolya sa lugar ng katubigan ng Pilipinas. Pati na po yung West Philippine Sea. Palagi yun. Alam niyo, Director, marami hong natutuwa doon sa pinakitang kagitingan ng Coast Guard at saka ng inyong tanggapan ng BIFAR doon sa ginagawang pagpapatrolya. Pwede naman daw pala. Yung pwersa pa lang yan, dadalawa pa lang yan, BIFAR at Coast Guard, napalayas yung 7 barko na yan. Dapat doon talaga magtuloy-tuloy at wag mong pabayaan po ng Coast Guard at ang BIFAR. Siyempre, teritoryo po natin yan. Walang karapatan doon yung mga Chino sa lugar na yan. At dahil po sa pinakita ho niyan, maraming mangingisda po ang natutuwa kasi talagang mabibigyan na raw ho ng proteksyon yung kanilang pangingisda doon sa lugar na yan at hindi ho sila nabubuli at siguradong meron na naman silang maiuwing pagkain sa pamilya at meron din pong
pwedeng maging negosyo nila dito sa pagpunta nila sa laot para magbenta ho naman ng isda pagbalik ko sa lupa? Yes, sir. Malaking bagay po ang kontribusyon ng West Philippine Sea na produksyon ng isda na kailangan na po natin. Kasalukuyan nga ay yung last year at the end of 2020 ang nakuha po natin yan is 324,000 metric ton. Kailangan dagdagan pa nga po natin yan, kaya pinakayat namin na dapat ang ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea ay maglayag, lumabas at mangisda po at para makuha natin ang ating yung sapat na sapat na palagi nating nakukuha dyan at kung pwede madagdagan pa. Kaya kailangan nandun po kayo lumabas at mangisda po sa ating karagatan, lalo na sa West Philippine Sea. Dahil dyan, Director, marami talaga ho ang natutuwa. Kasi sabi nga ho nila, bukod doon sa nababantayan po talaga yung ating teritoryo, mababantayan din ho yung maraming nagiging reklamo ng mga mangingisda ho natin mga Pinoy. Kasi ang talagang reklamo nila ho riyan, wala ho silang mahuli dun sa lugar kasi nga nananatili ho yung mga barko ng China ron. Dapat hong maprotektahan. Ngayon nandyan na ho at nakikita ang pwersa ng Coast Guard at ng BIFAR, hindi malayong bumalik ho yung gana ng ating mga mangingisda. Siguro baka mas lalo pa silang dumami at makapangisda dun sa lugar kung patuloy po itong magtutuloy-tuloy siguro. Director, mas maganda po yung ganun mangyayari. Tama po yun. Huwag tayong matatakot sa mga kung sino man ang nandun na nag-i-encroach sa ating katubigan po Kailangan makuha po natin yung ating yung sapat na yung ample share po natin sa ating karagatan. Kailangan mabas ang ating mga mangingisda at nandyan po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nandyan po yung Philippine Coast Guard at ibang ahensya po natin sa gobyerno para lang talaga ipakita at pangalagaan at poprotektahan po ang ating mga fishermen sa area po. Thank you. Good morning. Dahil po dyan, Director, papasalamat po talaga yung mga sambayan ng Pilipino, lalo na po yung mga mangingisda natin madalas po doon sa lugar na ngayon ramdam na ho nila na nandyan po ang suporta, nandyan po ang alalay ng Coast Guard, ng BIFAR at nagbibigay inspirasyon at lakas po ng loob nila na huwag lisanin yung area. Wala naman sila talagang pwedeng pupuntahan, tsaka ba't naman aalis? Teritoryo natin yun. Ang nangyayari na talaga doon, ginagamitan ho tayo ng pwersa, parang bullying na talaga Pero dahil nga ang Coast Guard nakatutok, ang BIFAR nandyan po, kasama pa rin po sa nagpapatrolya. Kaya nagpapasalamat po ng maraming ang sambayan ng Pilipino at Director Gongona sa mga ginawa po ninyong aksyon sa parting yan. Salamat po at ginagawa lang po namin ang aming trabaho po talaga. At siyempre, ang deployment po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at barko ng Philippine Coast Guard ay alinsunod pa rin po doon sa maliban sa nagmo-monitor at nangangalaga tayo sa ating mga mangingisda doon. Alinsunod po kami sa layunin o goal ng National Task Force West Philippine Sea doon sa pangunguna po ni Secretary General Hermenes Esteron. Siya po ang chairman ng National Task Force West Philippine Sea at ang deployment po namin doon ay palaging alinsunod sa kanilang layunin doon sa area po na yun ng West Philippine Sea. And with that, palagi naming sinasabi sa ating mga mangingisda na huwag matatakot doon maglayag sa West Philippine Sea kasi katubigan po natin yan. Kaya napangalan yung West Philippine Sea. At kailangan lang talaga na ma-ensure namin sa kanila na hindi sila pinababayaan ng gobyerno doon sa lugar na yon. Kaya nandun po kami, visible, nagmo-monitor at pinapangala at ini-impose po namin, ini-implement yung fisheries law para naman yung ating mga mangingisda din, wag naman magbabiolate ng pag nandun tayo, hindi naman sila nagbabiolate ng mga fisheries law, di ba? And at ang higit doon, talagang nandun kami para sila ay maprotektahan
At and of course, dama sa kanila na kung ano man ang mangyari, nandyan po ang gobyerno through the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sa ating kapulisan, at para talagang Mabantayan, matutukan talaga, di ba? feel nila na talagang hindi sila dapat matakot magpunta po dyan sa West Philippine Sea. Correct. At siyempre, hindi natin papayagan na para bagang ang China ay wala nang pakialam. May desisyon na doon sa protesta na, may mga protesta tayong inihain, di ba? Ang dating para kasing wala silang pakialam at patuloy sila ng babastos. Kaya yung pwersa ho ng Coast Guard, yung pwersa po ng BIPAR, talagang kinakailangan po, nandun sila nagbabantay palagi para mas lalo pang lumakas yung mga loob ng ating mga mangingisda at hindi po siya aalis sa mga lugar na yan. Pero, Director, ako'y kakambyo naman ang issue, pagkat mainit na po yung panahon natin ngayon, kahanong isang araw, 51 degrees Celsius, ang heat index sa parte po ng Dagupan sa Pangasinan. At dito sa Metro Manila, hindi po tayo makaiwas sa ganun din klase ng init. Director, grabe init Kamusta po? Yes, Kasi namomonitor na naman natin yung fish kill. Nadadamay po yung mga isda, yung mga banguso natin at iba pang inaalagaan. Gawa na sobrang init. Kamusta ang monitoring po natin dun sa mga nagkakamatay ng mga isda? Idagdag pa natin mamaya yung sinasabi naman ng mga red tide. Unahin natin yung fish kill sa mga isda natin, Director. Yung sudden change ng temperature climate change, weather disturbance, and ngayon tag-init, talagang nakakaapekto yan sa ating katubigan, lalo na yung yung sa fish farming, lalo na. Correct. Kaya nga pag merong yung technically yung dissolved oxygen niya hindi ay bumaba. Dahil sa init, nabago yung temperatura, nagkakaroon po ng fish kill. Ngayon, ang ginagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, hinihikayat ang ating mga fish farmers na pag merong nakita sila na ganyan, ay talagang i-report nila kaagad para naman mabigyan sila ng advice. Halimbawa, mag early harvest sila, o kaya mabigyan sila ng advice ng good aquaculture practices, o kung ano man ang pwedeng maibigay na ayuda o kung ano mang paraan para lang ma-prevent o kaya ma-save natin yung mga isda. Ngayon, kailangan na-anticipate po nila kung mayroong mangyayaring mga sudden change ng temperature at magkakaroon ng fish kill. At sa ngayon, by history, talagang nagkakaroon talaga yung mga lugar na yan ng fish kill because of sudden change na temperature. At kailangan lang talaga na siguro para ma-prevent yon, palagi silang magpa-practice ng good aquaculture practices. Palagi nilang na-anticipate na may mangyayari na gano'n, kaya meron silang mga contingencies na o prepare na baka kung mayari yun, kailangan ma-mitigate o hindi mangyari o kaya ma-mitigate kung mangyayari man para hindi masyadong malakas yung epekto niya. Kaya importante doon, Director, yung mga mangingisda natin, yung mga nasa fish pond, magkaroon sila ng regular na komunikasyon sa local government, maging sa tanggapan po ninyo sa BIPAR, para malaman po nila kung ano yung mga updates na pwedeng gawin para makabawas po doon sa masamang epekto ng sobrang init. Siguro yun ang mga dapat gawin ng ating kapitbahay. Lalo pa pwede naman buksan yung website po ng BIPAR. Sir Cairo, talagang ganyan po ang dapat gawin po nila. Yung local government units o kaya sa pinakamalapit na tanggapan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kailangan palaging may open ang communication po. Okay. Director, nung one time, meron nag-text sa ating programa dito sa Asenso Agri-Negosyo. Alam naman natin na naapektuhan po ang pagnenegosyo ng paghahayupan, partikular po yung mga hog raiser. Sabi nung isang text sa akin, nagtatanong, gusto na raw niya i-convert mula po sa babuyan, gawin ng fish pond at pag-aalaga na lang daw siya ng tilapia. Ang kanyang tinatanong sa atin,
saan daw ho ba makakakuha ng mga fingerlings ng tilapia at iba pang varieties nito? At kung saan din daw po pwedeng kumuha ng mga libro o babasahin na magiging guide po nila dun po sa pangangalaga at pangingisda, pag-aalaga po nila ng tilapia. Ano daw po ang magandang gawin, Direktor? Sir Hero, no? Dumulog po sila sa pinakamalapit na office ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Meron kaming mga provincial fishery office at ating mga regional fishery offices sa kanilang lugar, at makikita mo na napakarami doon ng mga leaflets, mga references, at mga parang comics type ba para madaling maintindihan. Oo, tama po. Para sa fish farming, no? At kung tilapia ang pag-uusapan, ay talagang matutulungan namin kayo diyan kasi nagko-concentrate po kami sa sa tilapia, tapos bangus. Kung baga sa fish farming ngayon, yung mga madaling yung parang mga murang madaling erase at madaling erase at pagkatapos madaling pagkagastusan, no? At meron kaming fishery center doon sa sa may Nueva Ecija na talagang nagko-concentrate po doon po sa pagkuha ng similya ng in other parts of the country. Talagang meron po kami diyan similya, pag-concentrate sa pagpapalago ng mga similya ng tilapia. Din karimitan didistribute po namin yan as a government intervention na bibigay po kami ng tilapia fingerlings. At tulong yun, Yes, suporta yun. Suporta, tulong, walang bayad yun, Direktor. Basta yung kasi meron kami talagang programa niyan na talagang namimigay lalo na sa ating mga maliliit na mga fish farmers, no? Pero talagang yung sa yung technology talagang ma-share ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources yun. Nagtuturo po pa kami dyan. May mga center kami na pwede silang umattend, mag-seminar o webinar para talaga matutunan nila yung fish farming. Okay po yung kung magko-convert po kayo. Ang importante lang, alam nyo yung good aquaculture practice. And of course, kami sa Bureau of Fisheries ay talagang gagawa ng mga programa para kayo po ay matulungan, at existing po yun, at makakapag-contribute kami sa technology, sa kunting ayuda na pwedeng pansamantala mabigyan kayo ng panimula na fingerlings. And of course, pwede magtuloy-tuloy, pero alam mo naman, limitado naman ang kuwan ng gobyerno. Karamihan pag naituro na sa inyo, sana matuloy-tuloy na kayo na kayo na rin ang gagastos doon. Meron naman kasing programa yung gobyerno na easy loan, no? Ganun. Oo, makakautang sila. Kung mga malilit nga, basta food production ang pinag-uusapan, 5 years to pay at least, no collateral, no interest pa. Uy. Ang importante, makapag-propose sila ng magandang yung makagawa sila ng proposal na talagang talagang tama at makumbinsin nila yung ating mga reviewer natin diyan, mga technical people natin kasi para lang para makapag-loan sila. Ayun, may partnership tayo ngayon sa Land Bank of the Philippines, and then of course yung through ACPC dito sa amin, para matulungan sila, ma-assist sila sa
kuha ng loan para sila ay makapagtuloy-tuloy sa maganda. fish farming po. Ay maganda yung binanggit nyo yan, Director Gonggona. Sir, siguro sa mga nakapakinig sa atin ngayon na magkakaroon na sila ng ideya at sisigla sila, gaganahan, magkakaroon ng inspirasyon kasi pwede pala mangutang, walang collateral, walang 5 days to pay, walang interest, maganda ho yan. Siguro, uuwi na rin ako ng Catanduanes para mangingisda na rin ako doon, mag-aalaga na ako. Ay, Director, Ang siguro... importante, mapag-aralan mo ng maigi yung paraan yan para talagang tuloy-tuloy. Kasi, alam mo na yung mga kasabihan na if you want to farm, be the farmer, di ba? Muna maintindihan mo yung system. Tama. At nandyan ang Coast Guard, nandyan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para kayo ay mabigyan ng ma-assist Aho. kung talagang interesado Ayuda. kayo mag-farm po. At meron naman tayong malalaking mga kumpanya dito na talagang ganun din in tandem with the Philippine Coast, with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Talagang nangunguna sila para ang ating mga komunidad ay maturuan ng fish farming po, aquaculture. At siguro, wala na tayong oras. Director, maraming salamat sa pagbibigay panahon dito po sa Asenso Agrinegosyo, dito po sa Radyo Pilipino. At tayo po iksabayan din po napapainggan sa RPN Radyo Ronda. 26 na himpilan po ito. Nationwide, on air and online po. Napainggan po tayo. Maraming salamat po sa mga paliwanag po ninyo sa pagsagot sa tawag. Naabala namin inyong masarap na almusal, pero masarap po naman yung ating kwentuhan. Maraming natutunan yung ating mga naikinigan ho, at sigurado maraming tawag kayong tatanggapin dyan. Kaugnay po sa mga napagkwentuhan natin. Muli, Director, Yes, sir. baka meron kayong panawagan parting words po natin. Sa production po ng isda, dalawa po ang pinagkukunan natin. Yung ating dagat, tapos yung ating aquaculture nga, fish farming, di ba? Kung yung capture fisheries, yung galing sa dagat, kailangan pangalagaan natin ang municipal water. Kasi yung municipal water, yan po ang pinaka-importante, pinaka-most productive. Nandyan po yung fish habitat, nandyan po yung Diyan po nag-i-spawn, diyan po nag-regenerate ng ating mga isda. Kaya ating pong pangalagaan. Kaya yung Bureau of Fisheries and Aquatic Research, meron kaming programa, yung MMP, Malinis at Masaganang Karagatan. 30 million pesos ang coastal community pag nanalo ka po doon, pag nag-champion ka. Meron lang kaming 5 criteria. No illegal fishing, meron kang 3 months of fishing season, meron kang fish habitat and mangrove rehabilitation project na successful, clean ocean, no plastic, no effluents, no pollutants, at saka meron kang marine protected area. That criteria alone, nagsasagot na kaagad ng it addresses already conservation, preservation, traceability, accountability, sustainability, among others. Napapangalagaan po natin ang ating correct. municipal water. Kaya hinikayat namin ang coastal community na sumali po sa Patimpalak po yun. Nako, Director, alam nyo, Director, na napakasarap ng iniwanan yung salitang yan. Maraming nabitin, pero sa susunod, yan ang pag-uusapan natin. Paano ang gagawin para manalo sila. At siyempre, pagka naingatan ho natin yan, hindi malayo lahat ng coastal water natin, mapapangalagaan, hindi malayo na dumami uli yung mga isda na mga naninirahan po doon na pwede naman pakinabang sa atin. Director, muli, Yes, maraming salamat po ho. Maraming salamat po muli sa pagtanggap ng aming tawag sa inyong mga paliwanag. Maaga naming naistorbo ang inyong masarap na almusal. Happy breakfast na naman po. Ingat po kayo. Stay safe. Maraming salamat, Director. Mabuhay ka. Yes, sir. Good morning po at mabuhay ang Radyo Pilipinas. Mabuhay po kayo sa Sir Cairo. And, sana po nakapagbigay kami ng magandang advice para lang tayo ay umulad ng ating fisheries. Good morning po. Thank you. Good morning po. Maraming salamat. Okay, mga kaibigan, yan po nyo napainggan si Director Ed Gonggona, Executive Director po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Tayo napainggan sa 26 na mga himpilan po ng Radyo Pilipino at ng RPN Radyo Ronda. Maraming salamat po sa ginawa ninyong pagsubaybay. Magbabalik ko kami ho. Ilan po ng mahalagang paalala, wala hong kaalasan, wala pong ipinaiwanan, sandali po lamang. Hero Robregado sa Asenso Agrinegosyo Radio Pilipino.
Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Sa Pinoy, asenso tayo. Asenso tayo. Asenso Pinoy! This portion is brought to you by vet-approved Nutri-Chunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that helps strengthen immunity. Kaya, listo ganado sa Nutri-Chunks. Good morning. I'm Dr. Rocky Velasquez and welcome to Parental Guidance, your weekly guide on how to take care of your fur babies. At kasama natin ngayon ang ating fur baby of the day, si Steve. Si Steve ay isang 2-year-old male na Siberian Husky. Diba dogs are considered as man's best friend? They are not just pets but have become an integral part of Filipino family. Dogs are now considered as fur babies. Their sense of smell is their primary way of experiencing the world. After they are born, it's actually their first sense that begins functioning. If we have 5 million scent receptors, our fur babies have 300 million scent receptors. Kaya kung mapapansin nyo, kapag dumarating tayo sa bahay, ay agad tayong sinasalubong ng ating mga fur babies dahil naaamoy nila na dumating na ang kanilang fur moms or dads. Their sense of smell is their most powerful sense. So even if they lose their sense of sight or hearing, they can still manage. Dogs also evaluate their food primarily using their sense of smell. Their sense of sight, on the other hand, is quite limited. Our fur babies are nearsighted. And if we can see up to 23 meters, your dog can only see up to 6 meters. Contrary to popular belief, dogs don't see the world in black and white. Their vision is actually like those of humans with red-green color blindness. Kaya nga irrelevant pagbigay ng multicolored treats or dog food. Artificially colored dog food may be nice to look at for us, but there is no benefit to the dog. Their sense of taste is also limited. If we have 9,000 taste buds, our dogs only have 1,700 taste buds. So their sense of taste is much less discriminating than ours. Ayon sa pag-aaral, dogs can identify the 4 taste classifications of sweet, sour, salty, and bitter, but they have less affinity for salt. However, they have taste buds that are specifically geared for water. Alam nyo ba na ang mga fur babies natin don't spend a lot of time chewing? Their saliva is not meant to digest but to lubricate food and make it easier to be swallowed in chunks. Pero ang tanong, pwede bang kainin ng mga fur babies ang pagkain natin? Ang sagot ay hindi. Our dogs have a significantly shorter intestinal tract and have less variety of gut microbes. They are more sensitive to digestive disturbances. Dogs need highly digestible food in order to release and absorb the nutrients that they need. We are very proud to present our newest premium quality dog food brand, Nutri-Chunks. 100% complete and balanced dog food made with high-quality protein and real meat. Nutri-Chunks is the only dog food with active boost formula and prebiotics essential for optimum energy levels, stronger immunity, better nutrient absorption, and improved gut health. It contains omega-3 and 6 fatty acids for healthier skin and shinier coat. Nutri-Chunks also has yucca extract for better stool quality and less stool odor. Nutri-Chunks is proudly vet-approved and has passed all the requirements of AFCO standards. Nutri-Chunks is available in different flavors and sizes. With Nutri-Chunks complete and balanced nutrition, active boost formula, prebiotics, omega-3 and 6, and yucca extract, you are assured that your fur babies are listo ganado every day.
To be Listo Ganadogs, you can visit our Facebook page NutriChunks PH for more information and tips. NutriChunks, the only dog food with Active Boost formula, an optimum blend of proteins, fats, and carbohydrates to support a dog's daily energy needs. Prebiotics which help prevent diseases, improve digestion, and nutrient absorption, especially minerals, and enhance the immune system. High-quality protein from real meat recipe formulated by pet nutrition experts. No artificial colors and contains only the natural colors of wholesome ingredients. Next week, we will discuss the basics of dog nutrition. Hope to see you again next Saturday for Moms and Dads. I'm Doc Rocky Velasquez for Parental Guidance on Ascenso Pinoy. Listo Ganado sa NutriChunks. This portion was brought to you by vet-approved NutriChunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that helps strengthen immunity. Kaya, listo ganado sa NutriChunks. Nagbabalik si Hero Robrigado, Hero sa Agrikultura, sa Ascenso Agrinegosyo. Ay, maraming salamat. Good morning din. Isa na nakatutok sa atin, si Kuyang Ram Alonso. Maraming salamat sa pagtutok na yan. Tamay po lamang. At tatanggap tayo ng signal pagka ready na yung ating, pwede nating makaugnay yung ating certified Plantitos of the Day. Good morning din. Si Jeremy Alvarez Bonus. Nakatutok din daw siya dito sa Radyo Pilipino sa Ascenso Agrinegosyo. At lahat po ng bumubuo ng Radyo Pilipino Ascenso Agrinegosyo, kabahagi mo. Yung kulang-kulang sandang miyembro na kayo dyan, ha? Maraming salamat po sa inyong mga ginagawang pagtutok. Yan po isang mga grupo na ng Radyo Pilipino Ascenso Agrinegosyo. Kabahagi mo. Maraming salamat sa mga pagtutok na yan. Salamat din ho natin sa iba pang mga nakakaugnayan natin dito. Magandang umaga ho sa inyo riyan. Maging kay Ma'am Azel Solano ng Small Business Corporation. Doon sa mga gustong mangutang. Sila po'y nagpapahiram po ng pera doon sa mga naapektuhan ng pandemya. Sino ba naman ang hindi? Pag kasi natatakot, meron pong 1-year moratorium. May 1-year moratorium. Kaya meron pong wala pong ito interes. Wala pong collateral. Kaya try nyo. Maipag-ugnayan, kausapin po si Ma'am Azel Solano para sa parte niyan. Gaya mo ka nasa linya na natin, tingnan na natin Engineer Dave, nasa linya na natin si Ma'am Joanne Plastina, ating certified plantitas. Tingnan natin, papatiin muna natin. Ma'am Joanne Plastina, ma'am, magandang umaga, welcome po sa ating palatuntunan, Ascenso Agrinegosyo, sa Radyo Pilipino. Papakinggan po tayo sa 26 na himpilan, nationwide, worldwide. Ito po ang programang on-air and online. Ma'am Joanne, magandang umaga. Hello, magandang umaga po. Naririnig po ba ako? Yes, ma'am, naririnig na po kayo. Hindi lang dito sa Metro Manila. Papayaggan po tayo sa 26 na himpilan po ng Radyo Pilipino at ng RBN Radyo Ronda nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Via on-air, via online, napapayaggan po tayo. Ang social media, nandyan po. Kamusta na po, Ma'am Joanne? Kamusta na ang inyong umaga? Mabuti naman po. Oo. Alam niyo, ma'am, naman po, sana po lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Yes, ma'am. Alam niyo, ma'am, totoo bang sikreto ng isang masarap na araw-araw na buhay at yung magandang bangon, paggising mo, nakikita mo kagad yung mga halaman. Balita namin, Ma'am Joanne, kayo isang certified plantitas at napakarami niyo raw alagang halaman sa inyong tinutuluyang bahay. Pwede bang i-share nyo lang sa amin? Paano kayo nagsimula? Anong interes na nagtulak sa inyo? At bakit mukhang tuloy-tuloy at isinashare nyo na sa iba itong hobby na yan? Oo. Sa totoo lang po, ang asawa ko talaga ang mahilig, ang unang mahilig sa halaman. Mm-hmm. Nagsimula po kami noong gusto niyang maglagay ng mga halaman sa loob ng bahay. At ako naman ay dahil gusto ko naman ng maganda ang mga nakalagay sa loob ng bahay, nakita ko yung mga paso na ipinasok niya, hindi ko masyadong nagustuhan, ay sabi ko, ay bumili tayo ng pasong magaganda para yung mga halaman na gusto mong ipasok ay nakalagay naman sa magandang paso. So, pumunta po kami doon sa isang shop dito sa
sa Alabang na may gusto akong mga paso. At nung pumasok kami sa shop nila ay nakita ko yung magagandang halaman. At sabi ko, ay marami palang mga iba't ibang klaseng halaman at magaganda. At doon po nagsimula ang hilig ko na maghalaman din. So sabi ko, bakit hindi tayo pumunta sa mga gardens? Kasi may mga nakikita kaming mga nanonood siya ng mga vlog na may mga pinupuntahang garden. So pumupunta kami sa mga garden. So nag-start kami nung nagbukas yung mga last year, 2020, nung pwede na tayo lumabas, nagsimula kaming pumunta ng mga gardens at ng mga July, no? At doon nagsimula na kaming mamili at naglagay kami ng mga halaman sa loob. At dahil meron kaming medyo malaking space naman kami sa labas, naglagay din kami ng mga halaman sa labas ng bahay. At doon din naman, nung naisip ng asawa ko dahil nanonood siya ng mga vlogs nga, Ma'am Joanne, banggitin mo naman yung name ng asawa mo, Ma'am Joanne. Anong pangalan ng asawa mo? Baka nanonood at nakikinig, patiin mo rin. Sige, Jonathan po. Jonathan. Oh, Jonathan, kayo naman, Joanne. Oh, talagang magka-rhyme, ha? Ayun. At noong nagsisimula na kaming magpunta ng garden at nakahiligan na po talaga namin at mas napadalas po ang punta namin ay sabi niya sa akin, bakit hindi mo i-vlog itong pagpunta natin ng garden? So, nagsimula po akong mag-share sa mga viewers po natin ng journey namin ng pagiging plantita noong October. At dun po, mas lalo po akong kaming na-inspire dahil marami pong natutuwa dun sa aming mga ipinopost na mga videos ng aming paghahalaman. Nako, Ma'am Joanne, matanong ko lang, kasi nga usong-uso yung katawagan plantitos, plantita. Pagka kayo tinatawag na certified plantita, anong pakiramdam? Ano nararamdaman nyo? Nakakatuwa naman po, pero hindi po ako expert ng mga halaman. May iba't ibang definition po siguro tayo ng pagiging plantita at plantito. Ako po siguro ay more into being a plant lover, no? Na gustong mag-alaga ng halaman at tignan ng mga halaman. Nakakatuwa naman po na sabihin ng certified, ibig sabihin po ay talagang wagas ang passion at pagmamahal sa mga halaman, which is true. Totoo po yun sa aming mag-asawa. Malaki po ang naitulong sa amin nitong mga halaman, lalo na po sa mga nangyayari sa paligid natin ngayon na kailangan po natin talaga ng diversyon. Marami tayong mga bagay na hindi magawa. Correct. Hindi tayo makalabas. At napakalaking bagay po ng nagawa sa amin itong mga halaman. Kaya kung ano man pong kaligayahan ang naranasan namin dito ay talagang gusto po namin ma-share yun sa maraming tao. Mas nagiging sulit po ang pagbili namin ng mga halaman namin kapag may nakikita po kaming nasisiyahan doon sa mga nakikita nilang halaman sa bahay. Alam nyo, ako nakikita ko nga, may hawak kayo ngayon dito sa Facebook, pinapanood ko kayo, may hawak kayong halaman. Ano bang kulay niyan? Parang kulay anong klaseng halaman nito? Anong tawag dyan, Ma'am Joanne? Ayan po yung mayana. Mayana. Isa po isa po yan sa talagang napakarami pong nagko-collect ng mayana ngayon. Bukod sa very affordable po siya, talaga namang ang gaganda po ng mga dahon niya. Sa mga katulad ko po na mahilig sa magandang dahon, ay talagang magugustuhan yan kasi makulay, no? Hindi rin po siya mahirap alagaan. At ito po, sumikat itong vlog na ito, dahil sa napakagaling po ng idea nung napagbilhan namin ito na naging lush itong mayana na ito na bumilog siya. So, meron pong technique na tinuro sa amin kung paano maging ganyan po ang itsura ng mayana. No? So, talagang na-attract po ako nung nakita ko yung garden. Wala po kaming balak na puntahan yung garden na yon, pero nung nasa sasakyan at natanaw ko, sabi ko parang mga mayana yun. Ang ganda ng
tanim nila. At eto na, totoo nga, no, hindi lang ako ang na-attract, pati po yung ating mga viewers ay nagustuhan talaga nila itong mayana. Medyo parang kakaiba yung kulay ng mayana, Ma'am Joanne. Anong kulay yan? Iba-iba ho ba ang kulay nito? Ay, oo, meron ho oo, iba-iba ho talaga. Hindi ho natin mabilang kung anong mga kulay. Talaga? Pero ito ay marami mga maroon, may dilaw, may green, at saka ang dahon po niyan ay hindi lang iisa ang kulay. Nagkataon lang itong nabili namin ay ito ang kulay. May mga dahon po yan ng iba't ibang kulay ang makikita mo sa isang dahon. So, at napakamura po ng mayana. May mabibili kang 15 pesos lang, no? Na mayana na napakabilis lang naman din pong palakihin. Oho. Yung dito, ayaw naman natin sabihin, salamat nagkaroon ng pandemya, pero dahil dito sa pangyayaring halos wala tayong ginagawa, wala tayong pinagkakabalahan, para hindi masayang yung oras natin maghapon, meron kayong natutukan na bisyo at yung hobby na ito napatangaw sa paghahalaman. Anong may papayuho ninyo sa ilang kababayan ho natin na gustong magsimula? Kaya alam ko minsan siguro merong kaba, merong takot, baka mamatay, baka hindi ko mabuhay, mabigat ang kamay ko sa ganyan, meron nung ganun eh. Ano bang may papayo sa nila, Ma'am Joanne? Siguro magsimula po munang malaman kung ano yung mga halaman na una po alamin nyo saan mo ba nyo gusto maglagay ng halaman, sa loob ng bahay o sa labas ba, kasi meron pong mga indoor at mga outdoor na halaman, no? Ayun. So, syempre kung gusto mo ng indoor, so alamin mo ngayon kung ano yung mga halaman na pwede po mabuhay sa loob ng bahay, no? Na hindi po kailangan ng direct sunlight. At kung gusto mo naman ng outdoor, napakarami po rin choices natin ng mga outdoor, ng mga pang-outdoor na halaman. Katulad po nitong mga mayana, ito pong ating mga San Francisco na medyo hindi po kamahal. Pwede po tayo magsimula sa mga ganong klaseng halaman. No? Very affordable. Ito pong mga crotons at mga San Francisco, itong mga yan ay nasa gitna ng aking garden dahil gusto ko po ang mga kulay niyan. So, ayun, at alamin po kung ano yung tamang pagdilig, kasi ang mga halaman, depende po sa klase, iba-iba po ang pagdidilig niyan. Merong pwedeng araw-araw, merong twice a week, no? Depende po sa temperatura natin, no? Meron po mga halaman na hindi po talaga pwedeng dinidiligan madalas at gusto ay natutuyo muna ang lupa bago po siya diligan. So, ito po yung mga ito po yung mga basic na kailangan nating malaman, ano? Kung paano po magdilig at kung ito ba ay kailangan ng sunlight, ng direct sunlight or indirect sunlight. Ayan. Ayun, Ma'am Joanne, may nagtatanong, as starter daw po, nasa magkano daw ang kinakailangan na kapital para pasukin yung ganitong klaseng mga hobbies? Sa hobbies na po, kung matugo ba? Siguro. Depende naman po kung ilang halaman ang gusto nyong magkaroon, ano? Kahit mga siguro 300, meron kang 300 din at malapit lang naman ang pagbibilhan mo, di bumili ka muna ng ilang piraso at pwede mo namang, dahil ang halaman naman po ay dumadami at lumalaki, pwede mo naman din i-propagate yan, no? Or 500, depende po sa budget na kakayanin ninyo, no? Pwede kayong magsimula sa kakaunti lang na halaman at pwede nyo namang palaguin yan. Oho. May nagtatanong dito. Pakitanong nga kay Miss Joanne kung sila ba ay nagbebenta rin ng mga halaman nila. Ang gaganda po na nakikita namin sa FB ngayon. Ay, kami naman po ay hindi po namin ina-advertise yung pagbibenta namin. Pero kami po ay dahil medyo naparami na nga po itong bili namin at medyo marami na rin namang nagsipaglakihan ng mga halaman na kailangan na rin namin i-propagate. Meron po kaming mangilan-ilan na binibenta. Para lang po doon sa mga nagtatanong, no? Kasi kami pong dalawang mag-asawa ay may kanya-kanya rin pong trabaho at hindi po namin mabigyan ng pagkakataon ng oras talaga ang seryosohin ang pagbibenta ng halaman. Pero meron din po kaming mga nakumbinse ng mga kapamilya na magbenta ng halaman na ito po ay talaga namang maganda ang naidulot sa pangkabuhayan nila, no? Nagsimula rin ito nung sinasama namin silang magpunta ng mga gardens at dahil yung po mga napuntahan namin mga gardens ay talaga namang napakamumura ng mga halaman at may engganyo kang magbenta kasi nakikita rin sa
online at sa mga ibang gardens na ganito yung presyo. So isa po rin yan sa magandang opportunity ngayon para doon sa mga gustong magkaroon ng business, no. May mga in-encourage po kaming mag-business, no, at hindi lang po halaman, pati po mga pots kasi nagawi din po kami ng Batangas at Pampanga ng asawa ko dahil bultuhan ang bili namin ng mga pots. At doon po nakakita kami ng mga paso na mura na pwede po sa mga reseller. Kami nga lang po mag-asawa, gusto rin naman din sana namin magnegosyo, kaya lang wala po kami oras. At may mga trabaho rin po kami. Day job po. Nako, talaga palang hilig na nakahiligan nyo ito. Pero itong hilig nyo ito, Ma'am Joanne, dumating lang ho ito nung pandemya na? Yung asawa ko po ay talagang mahilig sa halaman. Ayun. Ako po ay nitong pandemya po, ito pong, pero hindi po siya dahil nung nagka-pandemya. Nagsimula po siyang maglagay ng halaman bago pa po ang pandemya sa bahay. So in fact po, yung nabili naming paso sa doon sa sinasabi kong pinagbila namin, ay nabili namin yun bago magpandemya. So medyo natitip po kami nun kasi talagang sabi ko, naghahanap ako, baka pwedeng i-deliver lang dito sa bahay ng mga halaman. Pero parang mga, po yun March, so June na kami nakalabas dahil June na tayo pwedeng lumabas noon Doon na po kami nagsimulang magpunta sa mga iba't ibang garden. Talagang nawili po kami mag-asawa sa pagbili ng maraming halaman. At kagandahan naman po ay may konti po kami espasyo dito sa bahay. Sa labas ng bahay. Ma'am Joanne, at tatanong ko lang sa inyo bago tayo tuloy ang magawa ko. Ano hong pinagkaiba ngayon nang hindi pa punong-puno ng halaman yung inyong espasyo dyan sa bahay kumpara dati? Anong meron? Anong naiba? Anong parang, meron bang added attraction na naramdaman kayo nung nandyan yung mga halaman? Ay, definitely po. Una po, kung naririnig nyo man dito ay ang mga huni ng ibon. Napakarami pong ibon at may mga paru-paru pong pumupunta dito. At syempre po, dahil itong bahay namin ay napaligiran na nga ng mga halaman, yun pong loob ng bahay namin kahit po nag-summer ay hindi namin naramdaman na mainit. Wow. Dahil nasi-shield po ng mga halaman ang init. At syempre po, paglabas nyo ng bahay ay presko ang pakiramdam dahil napapaligiran ng mga halaman nga. At napakalamig po sa mata. Yung lalabas ka ng bahay ng masayang-masaya ka dahil green ang nakikita mo at yung mga magagandang halaman. Siguro, Ma'am Joanne, kasi paglabas mo, puro halaman, puro verde na ikita mo, masarap sa paningin. Siguro hindi ka magagalitin, hindi ka na-high blood palagi, makita mo lang yun, payapa ka kaagad, Opo, kami po mag-asawa dahil kami po ay medyo busy po sa trabaho at medyo marami po mga meetings maghapon. Pag gusto po namin magkaroon ng breather, kumbaga mag-distress, pagkatapos ng isang meeting ay lalabas, titingin sa labas ng bahay, makikita ang mga halaman ay napakalaking tulong na po sa amin yun. Nako, Ma'am Joanne, salamat sa pagkakataon dito. Thank you po sa binigyan niyo sa aming pagkakataon, pero hindi ko papayagan na sa parting huling ito ay magpasalamat sa inyo at imbitahan po ninyo, baka meron kayong mensahe sa mga nanonood at nakikinig po sa atin. Nasa inyo po ang ilang saglit. Ay, sige. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa pag-imbita ninyo sa akin dito sa inyong session. At isang malaking karangalan po na maging guest ninyo, no? Opo, iniimbitahan ko po kayong lahat na manood, no? Yung akin pong YouTube channel, Joanne Plastina, and Facebook page po. Marami pong mga magagandang nababasa po kaming comment doon sa kanilang panonood at gusto po namin na mas-spread pa ang happy, positive, and good vibes to sa lahat po. Kaya if you want to watch, please visit my my Facebook page and YouTube channel at sana po tayong lahat ay mag-iingat, no? Mag-iingat po sa panahong ito. Please stay safe, stay healthy, and always be happy. Ayun. Ma'am Joanne, maraming salamat po sa masarap na mga impormasyon, masayang umaga natin.
At alam ko, hinihintay ka na ni Sir Jonathan para sa isang masarap na breakfast kasama mga halaman. Maraming salamat po. Ingat po kayo. God bless. Stay safe po. Salamat din po. Magandang umaga. Magandang umaga po, Ma'am Joanne. Yan po ang ating plantitas of the day. Yan ho. Certified plantita po natin si Ma'am Joanne. Plastina, plantita. Magkakatunogan ho. Joanne, Jonathan. Magkatunog din. Magka-rhyme sila mag-asawa. Ay maraming salamat po, Ma'am Joanne, sa Plastina family. Thank you po. Ingat na lamang po kayo riyan. Uy, kami wala ng oras. Maraming salamat din kay Regeline Vizcay Liada na nakatutok ko sa atin this morning ho. Maraming salamat. Ganun din kay Kuyang Mike Fajardo na sukiyakin natin at classmate po natin nung tayo nasa high school pa, sa New Era Educational Institute sa Quiapo kami nung araw. Ngayon, New Era University na. Sa may Commonwealth, Quezon City. Maraming salamat sa ginawa yung pagtutok sa amin, pagsama sa amin. Ingat sa lahat-lahat na lamang. Happy weekend! Maraming salamat sa ating sound engineer, kay Engineer President Dave Bagkalapon. Thank you, Engineer Dave. At siyempre, sa lahat po ng ating mga himpilan, na nakasama po natin this morning, ang Radyo Filipino Station Nationwide at ang RPN Radyo Ronda. Thank you. At sa ngalan po, siyempre, ni Ginoong Francis Cardona, ang sa ating creator po ng Asenso Agrinegosyo. Sir Francis Cardona, sir, nagkape ka na ba? Coffee na lang, dear. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. At ganoon din, salamat kay Dr. Rocky Velasquez kanina ng Parental Guidance. Hatid po ng Nutri-Chunks. Pero ako po naman ang inyong lingkod, Hero Illustrator Brigado, nag-iiwan. Ano bang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. At muli, minsan pa, saan mang bahagi ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Inyong natunghayan ang Asenso Agrinegosyo kasama si Hero Robregado. Hanggang sa muli, dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santo, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino.